Isang binata ang natatawa sa kanyang sarili habang naliligo nang biglang may lumabas na itim na tubig sa kanyang mga paa. Nataranta si Mason at pinatay ang gripo. Paglingon niya, nakatayo roon ang kanyang sarili galing sa hinaharap. Walang pag-aalinlangan, inilagay ng lalaki ang kanyang braso diretso sa leeg ni Mason. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Mason habang nagliliyab ang kanyang buong katawan. Pagdating ng kanyang mga kasamahan sa koponan, wala na ang anino, at si Mason ay nagsimulang masunog, sinunog ng buhay si Mason. Kalaunan, mas nakakakilabot ang resulta ng autopsy. Ipinapakita ng istruktura ng kalansay na siya ay nasa 40 taong gulang, ngunit 17 taong gulang lamang si Mason nang siya ay mamatay. Anong nakakatakot na sikreto ang nakatago sa likod ng misteryong ito? At sino ang madilim na figurang iyon na humahabol sa kanya mula sa mga anino? Fast forward sa 6 na buwan, isang dalaga na nagngangalang Chris ang kakagaling lang sa rehab. Matapos ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang ama, lumipat siya sa isang bayan upang manirahan kasama ang kanyang pinsan, na si Rel. Ang dalawang kabataan ay namumuhay ng walang tumutulong sa kanila, iniwan upang lutasin ang mga bagay-bagay sa kanilang mga kamay. Sa kanyang unang araw sa Pellington High, nakilala ni Chris ang kanyang mga bagong kaklase. Nariyan ang mabait na si Ellie, na nagustuhan ni Chris dahil sa kanyang ugali. Nariyan din ang bully sa paaralan, si Dean, at ang kanyang masungit na kasintahan, na si Grace. Dahil sa isang pagkakamali sa paaralan, nabigyan si Chris ng luma at maruming locker ni Mason. Nakakatakot, ang mga gamit ng namatay na estudyante ay nasa loob pa rin. Habang nililinis ito, nakakita si Chris ng kakaibang urna. Sa loob ay isang kakaibang pito na nakaukit na parang bungo. Habang papunta sa klase, aksidenteng nahulog ang pito mula sa bag ni Chris. Nakita ito ni Dean at agad na nagsumbong kay Mr. Craven. Sinabi niyang may dala si Chris na pipa sa klase. Ipinaliwanag ni Chris na natagpuan lang niya ito sa kanyang locker. Tiningnan ito ni Mr. Craven. Sa tingin niya ay mukhang isang uri ng instrumentong pangmusika, marahil isang kazo. Nababalutan ito ng kakaibang mga ron na mukhang mga sinaunang simbolo ng Mayan. Ngayon, nahumaling si Mr. Craven. Binuksan niya ang mga ilaw para mas makita. Luma na ang teksto at mahirap basahin. Nagawa niyang maintindihan ang isang salita, ipatawag. Ang isa pang bahagi ng sulat ay nagsasabing, ang patay, at kapag pinagsama mo ay makakabuo ka ng salitang, tatawagin ang patay. Sinubukan ni Chris na abutin ito para bawiin ito. Ngunit tumanggi si Mr. Craven. Sabi niya, maaaring may malaking halaga ito sa kasaysayan. Dahil nasa locker ito ng paaralan, ang paaralan ang dapat na magtago nito at tapos na ang diskusyon. Walang ibang magawa si Chris kundi umalis. Bago siya umalis, may inihain si Mr. Craven na proyekto para sa kanya at sa 4 na iba pa na dapat ipasa bukas. Nang makaalis na ang mga estudyante, mag-isang umupo si Mr. Craven sa bakanteng silid-aralan. Nakatitig siya sa maliit na pito. May kakaiba sa pakiramdam, kaya hinanap niya ito online. Natigilan siya sa mga resulta ng paghahanap. Ang parehong modelo ay nagkakahalaga ng $35,000. Inilagay niya ang kanyang mouse sa ibabaw ng sell button. Isang prompt ang lumabas na nagtatanong kung ang item ay nasa maayos na kondisyon. Nagatubili sandali si Mr. Craven. Dahan-dahan niyang inilapit ang pito sa kanyang mga labi. Nang hipa niya ito, isang matinding ginhawa ang bumalot sa kanya. Bigla siyang bumangon at nag-click sa maayos na kondisyon. Pakiramdam niya ay nanalo siya, lumabas siya upang magpahangin sa labas. Hindi niya namalayan na nakita pala ni Rel na bumalik para sa isang comic book, ang kanyang screen. Samantala, isang estranghero ang lumapit kay Chris. Mayroon siyang palakaibigang ngiti at sinabing ang pangalan niya ay Noah. Siya ang youth pastor sa lokal na simbahan. Tinanong niya si Chris kung nagdarasal ba ito. Ngunit sinabi ni Chris na hindi ito interesado. Tumawa lang si Noah at sinabing hindi rin siya naniniwala rito. Kumuha siya ng isang maliit na regalo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Noah. Bigla, sumulpot si Rel at sinabihan si Noah na umalis. Habang kinukumpranta siya, naglabas si Noah ng kutsilyo. Sa wakas, tiningnan ni Noah si Chris sa huling pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na, nandito lang siya palagi kung kailangan mo ako at pagkatapos ay umalis. Habang pinapanood si Noah na lumalayo, nanggagalaiti si Rel sa galit at tinawag siyang isang ganap na basura. Sinabi niya na ginagamit ni Noah ang simbahan bilang cover para magbenta ng droga sa mga bata. Noong nakaraang taon, isang bata pa ang namatay dahil sa overdose dahil sa kanya. Sumimangot si Rel, sinasabing mahuhuli siya ng karma sa kalaunan. Samantala, pabalik sa silid-aralan, nagpaplano na si Mr. Craven ng isang kakaibang bakasyon. Sa sandaling buksan niya ang urna, natigilan siya, wala na ang pito. Nagmadali siya at hinalugog ang bawat sulok ng kanyang mesa ngunit wala siyang nakita.
Galit na galit, isinara ni Mr. Craven ang kanyang laptop. Humigop siya ng malalim sa sigarilyo. Mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa paaralan, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Bigla, may umalingaw-ngaw na ingay mula sa pasilyo. Inakala ni Mr. Craven na si Charlie lang iyon, ang janitor. Isang madilim na figure ang nakatayo sa dulo ng pasilyo, ngunit masyadong madilim para makita ang isang mukha. Maya-maya, may tumapik sa kanyang balikat. Si Charlie pala iyon. Nang lumingon si Mr. Craven, nawala na ang misteryosong figura. Bumalik siya sa silid-aralan, ngunit bigla siyang nilamon ng nakakapangilabot na lamig. Sobrang lamig na halos makita na niya ang sarili niyang hininga. Isang nakakatakot at kalbong figura ang biglang lumitaw sa harap niya. Iniabot nito ang kamay at itinutok ang kamay sa kanyang dibdib. Nadulas ang sigarilyo mula sa kanyang mga daliri at tumama sa sahig. Naramdaman ni Mr. Craven na dinudurog ang kanyang baga sa isang mahigpit na pagkakahawak. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtanggalan ang kanyang buhok, lahat ng hibla ng kanyang buhok. Unti-unti siyang naging eksaktong kamukha ng kalbong figura. Pagkatapos, bumagsak siya ng malakas sa lupa. Sa kabilang bayan, 5 magkaklase ang nagtipon sa bahay ni Grace para sa isang proyekto. Lumalabas na palihim na kinuha ni Rel ang pito. Kinuha ito ni Grace, nahuhumaling sa kung gaano ito kaganda. Iminungkahi niya na subukan nilang magpatawag ng espiritu para sa kasiyahan. Nakakabagot ang buong pangyayari kaya nagpaalam si Chris. Sinundan siya ni Ellie palabas ng bakuran, kinausap siya upang manatili. Habang nag-uusap sila, hinipan ni Grace ang pito na naglabas ng isang malakas at nakakabingi na tunog. Isang masakit at nakakapangilabot na tunog ang agad na sumalubong sa eardrums ng lahat ng nasa silid. Nang tumigil ang tunog, isang nakakatakot at hindi maipaliwanag na lamig ang bumalot sa hangin. Sa labas, hinawakan ni Ellie ang kamay ni Chris at inimbitahan siya sa pagdiriwang ng pag-aani bukas. Unang beses sa matagal na panahon, nagsimulang ngumiti si Chris. Kalaunan sa bahay, aksidenteng nasulyapan ni Chris ang bintana. Isang madilim na figure ang nakapwesto sa isang puno. Ang anino nito ay mukhang kapareho ng sa kanya. Mabilis niyang tinawag si Rel para tingnan. Ngunit nang makarating sila sa salamin, nawala na ang figure ng walang bakas. Napabuntong hininga si Chris at inakala niyang pinaglalaroan lang siya ng isip nito. Habang lumalalim ang gabi, naiwan si Grace mag-isa sa bahay. Abala siya sa kanyang laptop, naghahanap ng palatandaan tungkol sa pito. Bigla, isang mahinang boses ang bumulong sa pangalan niya. Akala ni Grace ay nagbibiro lang ang kapatid niyang si Timmy, kaya hindi niya ito pinansin. Sinabihan niya itong tumigil na, ngunit walang sumasagot. Pagbaba niya sa pool, may nakita siyang nakayuko sa likod ng mesa. Naglakas loob si Grace at unti-unting lumapit. Bumulong siya, tinatanong kung si Timmy ba iyon. Sumilip siya sa likod ng mesa, ngunit wala namang nakita roon. Tinawag siya ni Timmy mula sa malayo, sinasabihan siyang magmadaling bumalik. Ngunit nakatayo si Grace sa kanyang kinatatayuan. Malinaw niyang naramdaman na may humaplos sa kanyang mukha ilang segundo lang ang nakalipas. Kinabukasan sa isang pagtitipon ng paaralan, nalaman ng mga estudyante na patay na si Mr. Craven. Ang sanhi ay isang stage 4 na kanser sa baga, ngunit wala itong saysay dahil nakita siya ng lahat kahapon at mukhang malusog pa siya. Habang nagsasalita ang isang guro sa entablado, napansin ni Ellie ang isang estudyante sa unang hanay na kakaiba ang kilos. Humiling ang babae at paulit-ulit na binulong ang pangalan nito. Natigilan lamang siya nang may tumulak sa kanya sa tabi niya. Maya-maya, ibinalik ni Grace kay Chris ang pito. Wala nang bumabanggit tungkol sa pagtawag ng mga espiritu. Natatakot silang pag-usapan ng tungkol sa nakakatakot na karanasan nila. Matapos itong pag-usapan, nagpasya si Chris na ibalik ang pito sa pamilya ni Mason. Nagmaneho sina Ellie at Chris papunta sa bahay ni Mason. Binisita nila ang lola ni Mason na may malubhang sakit, si Ivy, na may malawak na koleksyon ng mga artifact ng okulto mula sa buong mundo. Nang banggitin ni Chris ang pagkakatagpo ng pito sa locker ni Mason, nanatiling kalmado si Ivy. Hindi mo ito natagpuan, sabi niya. Natagpuan ka nito. Isiniwalat ni Ivy ang isang mapaminsalang katotohanan sa mga dalaga. Ang artifact ay isang pito ng kamatayan ng mga Olmec at ang inskripsyon ay talagang isinasalin bilang pagtawag ng iyong kamatayan. Sa pamamagitan ng paghihip ng pito, ang sumpa ay tumatawag sa nakatakdang kamatayan ng sinumang makakarinig nito sa kasalukuyan. Ang kamatayan ay nagpapakita bilang tagapakinig sa kanilang mga huling sandali na nagdudulot ng anumang nakamamatay na wakas na nakatadhana sa kanila. Pagkatapos umalis ng mga dalaga, paulit-ulit nilang sinasabi na wala sa mga ito ang may siyentipikong batayan. Gayunpaman, ang kaugnayan sa pagitan ng pagkamatay ni Mason at ni Mr. Craven ay mahirap baliwalain. Dahil ang mga record ni Mason ay nasa ospital kung saan nagtatrabaho si Ellie, mabilis silang gumawa ng desisyon. Pumasok sila sa mga archive at kinuha ang medical file ni Mason.
Ipinapakita ng istruktura ng buto niya na siya ay 40 taong gulang. Ibig sabihin, kung hindi lang hinipan ni Mason ang pito na iyon, mamamatay na sana siya sa edad na 40 dahil sa pagtagas ng gas. Maayos naman si Mr. Craven kahapon ngunit namatay dahil sa kanser sa baga ngayon dahil sa parehong dahilan. Tama si Ivy. Lahat ng umihip o nakarinig ng pito na iyon ay minarkahan ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin, silang 5 ay nakatakdang mapahamak na. Walang sawang nag-aaksaya ng oras, nagtakbuhan sila papunta sa pagdiriwang ng anihan. Punong-puno at masigla ang pagdiriwang. Ang mga kalye ay puno ng mga taong nakasuot ng mga magarbong kasuotan. Si Rel, na nakadamit bilang paborito niyang cartoon hero, ay naglakas loob na umamin kay Grace. Dahan-dahan siyang tinanggihan ni Grace at hinanap ang kanyang kasintahan, si Dean. Sa loob ng isang haunted house, naglaro si Grace ng taguan kasama ang kanyang mga kaibigan. Bigla, isang matandang babae ang lumabas mula sa mga anino at tinawag ang kanyang pangalan. Tumakbo si Grace, ngunit saan man siya magtago, lumilitaw ang matandang babae sa harap niya. Parang hindi man lang siya nalilimitahan ng pisikal na espasyo. Sa wakas, kumuha si Grace ng isang pala malapit at binasag ito sa ulo ng matandang babae. Pareho silang bumagsak sa lupa ng sabay. Tinamaan ni Grace ang matandang babae, ngunit ang sarili niyang noo ay nagsimulang dumugo. Tumayo ang matandang babae sa isang baluktot at hindi natural na paraan. Ang mas malala pa, ang kanyang katawan ay parang isang makinang sumisipsip ng buhay. Bawat haplos ay nagnanakaw ng maraming taon mula kay Grace. Nang mahawakan ng babae ang kanyang binti, agad itong nalanta at nanghina. Nang hawakan niya ang kanyang mukha, ang kanang bahagi ay bumagsak at naging balat ng isang matandang babae. Nahirapan si Grace sa lahat dahil sa kanyang kalagayan at nakakita ng isang kampana sa malapit. Bumagsak ang matandang babae mula sa itaas at idiniin ang kanyang bibig ng direkta sa bibig ni Grace. Mabilis na nanghina at nasira ang katawan ni Grace. Gamit ang kanyang huling lakas, hinila niya ang lubid at pinatunog ang kampana. Narinig ni Chris at ng iba pa ang tunog at nagmadaling pumunta sa pinangyarihan. Halos sabay-sabay na dumating kasama si Dean. Natigilan ang lahat sa gulat nang makita ang isang matandang babae na suot ang damit ni Grace. Ayaw maniwala ni Dean na si Grace ang matandang babae. Sinabi niya sa kanila na ito ay isang prank lamang na pinagplanuhan niya. Iniisip niya na magigising siya bukas at si Grace ay nakatayo roon mismo. Sinabi sa kanya ni Chris na ang pito ang may kagagawan nito, ngunit hindi siya pinakinggan ni Dean. Kinuha niya ang kanyang gamit at biglang umalis. Nagmaneho siya pauwi na parang sa kanya ang kalsada. Sa kanyang kwarto, isang multo ang tumalon mula sa dilim. Tinakot siya nito at agad na kinabahan. Binuksan niya ang ilaw, ngunit wala namang nakita. Halusinasyon lang ito, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, ang pagpatay sa harvest celebration ay laman ng balita. Nakaupo si Dean sa sopa at nakatitig sa TV. Hindi niya mapigilang isipin ang multo kagabi. Habang inaalala niya ito, lalo siyang nagpapanik. Bigla, nakarinig siya ng kakaibang ingay sa pinto. Isang sugatang kamay ang biglang lumusat sa pinto. Nawala sa sarili si Dean at inihagis ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pinto. Kaya niyang harangan ng pasukan, ngunit hindi niya mapipigilan ang tadhana. Pagkalipas ng isang segundo, lumutang ang katawan ni Dean sa ere. Isang nakabibinging tunog at isang malakas na preno ng isang truck ang pumuno sa silid. Isang di nakikitang puwersa ang bumangga sa kanya na parang isang tren ng kargamento. Nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang, siya ay ganap na nagkalasog-lasog. Nakahiga siya roon, wasak sa sahig. Natagpuan ni Chris at ng iba pa si Ivy sa huling pagkakataon. Sinabi sa kanila ni Ivy na ang kamatayan ay hindi maiiwasan, ngunit maaari itong mailipat. Bago dumating ang kamatayan para sa iyo, kailangan mong ipasa ang iyong dugo sa ibang tao. Ang taong iyon ay nagiging sakripisyo para sa pito. Pagkatapos niyang sabihin ito, huminga ng malalim si Ivy. Tumingin si Chris sa salamin at nakita ang sarili niyang kapalaran. Nakikita niya ang kanyang sarili na namamatay dahil sa labis na dosis ng droga. Gayunpaman, nagtinginan sina Chris at Ellie. Tahimik silang sumang-ayon. Hindi sila papatay ng iba para iligtas ang kanilang sarili. Ngunit may ibang ideya si Rel. Dumiretso siya sa simbahan, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Noah. Kumuha siya ng baril at pumasok sa loob. Walang imik, itinutok niya ang baril sa noo ni Noah. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Ang tunog ay nagbigay kay Noah ng isang igla para gumanti. Agad niyang hinampas si Rel sa lupa. Kinuha ni Noah ang baril at kinutsa si Rel sa pagiging mahina. Itinutok niya ang armas kay Rel na nakahiga pa rin sa sahig. Pero ngumisi lang si Rel. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, "Hindi ako mamamatay sa ganitong paraan." Kinalabit ni Noah ang gatilyo, ngunit hindi gumana ang baril. Kumuha si Rel ng plato at ginamit ito para hampasin si Noah sa mukha.
Pagkatapos ay kinalagad niya si Noah papunta sa lumang gilingan ng bakal. Alam niyang ang sarili niyang kapalaran ay may kinalaman sa isang mabigat na pandurog at si Noah ang perpektong sakripisyo para pumalit sa kanya. Hiniwan niya ang kaliwang kamay niya at nagsimulang tumulo ang dugo. Nakatitig si Noah sa pito ng bungo sa takot. Hindi pa siya nakakita ng katulad nito at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Hindi siya pinansin ni Rel. Hinintay niya ang sandaling tumaas ang kanyang balahibo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Noah para markahan ito ng kanyang dugo. Biglang pumasok sina Chris at Ellie sa pinto. Sumigaw sila kay Rel na huwag gawin ito. Sa wakas ay napahagulgol si Rel. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sumigaw siya na hindi patas para sa isang walang kwentang tulad ni Noah na mabuhay habang siya at si Grace ay namamatay. Itinutok niya ang baril sa sarili niyang ulo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ibinaba niya ang baril. Bumalik siya kay Noah sa huling pagkakataon. Ngunit nang akmang hahawakan na niya ito, huminto ito. Lahat ay mamamatay kalaunan, bulong ni Rel. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Chris. Kung mamamatay sila ng isang beses at maibabalik, malalagpasan kaya nila ang sumpa? Masisira ba nila ang siklo ng kamatayan? Bago pa man nila masubukan, isang nagyayelong hangin ang humampas sa silid. Isang di nakikitang puwersa ang humawak sa kamay ni Rel sa isang mahigpit na pagkakahawak. Ang kanyang laman ay nagsimulang sumirit at pumutok. Tila ang kanyang buong katawan ay kinakain ng isang di nakikitang pandurog. Hinila siya ni Chris at Ellie gamit ang lahat ng mayroon sila, ngunit wala itong silbi. Pinanood ni Noah ang kakilakilabot at nahimatay dahil sa matinding takot. Si Rel ay nagkadurog-durog na parang inilagay sa blender. Nakatitig si Chris sa lugar kung saan dating naroon ang kanyang pinsan. Hinawakan siya ni Ellie at sinabing kailangan nilang kumilos ngayon din. Ang plano ay pigilan ng puso at pagkatapos ay gumamit ng jumpstart para maibalik ito. Ito lamang ang paraan para masira ang sumpa. Si Ellie ay may diabetes at may dalang insulin. Ang sinasadyang overdose ay pipigil sa lamig. Inihanda nila ang AED at pinuno ng yelo ang isang bathtub. Itinusok ni Ellie ang karayom sa braso ni Chris. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Chris. Ito ang eksaktong sandali ng kamatayan na nakita niya sa sarili niyang pangitain. Itinulak siya ni Ellie sa nagyayelong tubig. Nagdilim ang lahat nang lumubog siya sa ilalim. Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Hinila siya palabas ni Ellie at desperadong sinimulan ng pagsagip. Sa kailaliman ng tubig, ang espiritu ni Chris ay nakikipaglaban para sa kanyang kaluluwa. Biglang nagising si Noah at nakawala. Nagpaputok siya ng baril sa isang butas sa pintuang metal. Sinira ng bala ang AED at tumama kay Ellie. Lumitaw ang sariling anino ng kamatayan ni Ellie sa tabi niya. Ngunit hindi umatras si Ellie. Sumigaw siya kay Chris na magising gamit ang lahat ng kanyang lakas. Narinig ni Chris ang kanyang boses at naalala ang bawat sandaling pinagsamahan nila. Napahawak siya sa isang piraso ng liwanag at nagising sa realidad. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Ellie na may matinding seizure. Mahigpit siyang niyakap ni Chris. Lumapit si Noah dala ang kanyang baril, paisa-isang hakbang. Hindi sinasadya, nahawakan niya ang dugong namumuo sa paligid ni Ellie. Agad na naglaho ang multo ni Ellie. Tahimik na lumipat ang sumpa mula kay Ellie patungo kay Noah. Tumingin si Noah sa sulok at nakita ang isang figure na nakatayo roon. Isa itong namamaga at naghihingalong bersyon ng kanyang sarili mula sa hinaharap. Ilang beses niyang pinaputukan ng figure, ngunit ang mga bala ay tumama sa kanyang sariling katawan. Sa huli, namatay si Noah sa kamay ng kanyang sariling naghihingalong sarili. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay nagsisimulang muli sina Chris at Ellie. Ngunit sa kabilang banda, isang bagong estudyante ang nagbukas ng kanyang locker. Ang pito ng bungo ay naroon, naghihintay. Wala siyang ideya kung ano ito at inilapit ito sa kanyang mga labi. Sumigaw sina Chris at Ellie para tumigil siya, ngunit isang malakas na pito ang umalingaw at sumabog sa masikip na pasilyo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.